ang Mendiola Massacre, sigaw para sa lupa. Isang mapayapang martsa ang nauwi sa putukan, sigaw ng hustisya na palitan ng sigaw ng takot. Sa loob lamang ng ilang minuto, dugo ang bumaha sa lansangan. Ito ang isa sa pinakamadilim na araw ng protesta sa Pilipinas, Enero 22, 1987. Libu-libong magsasaka ang nagmarcha patungong Mendiola, Maynila. Ang kanilang layunin ay makuha ang matagal nang ipinaglalaban, reforma sa lupa. Ngunit ang araw na iyon ay hindi magtatapos sa mapayapang paraan. Ito ang kwento ng Mendiola Massacre. Mula sa iba't ibang probinsya, dumayo ang mga magsasaka. Bitbit ang kanilang mga panawagan at pag-asang maririnig ng pamahalaan. Wala silang armas, tanging placard at boses lamang. Habang papalapit sila sa Mendiola, naroon na ang mga armadong puwersa, handang harangin sila. Naging mainit ang sitwasyon, nagtulakan, nagkagulo, at sa isang iglap pumutok ang baril. Isa, dalawa, sunod-sunod. Ang mga sigaw ng protesta napalitan ng sigaw ng sakit. Ang mga taong nagmartsa para sa karapatan ay isa-isang bumagsak sa kalsada. Nang humupa ang kaguluhan, iniwan nito ang isang trahedya. 13 magsasaka ang nasawi at marami pa ang sugatan. Ang lansangan ng Mendiola ay naging simbolo ng dugo at ng isang laban na hindi pa tapos. Sumunod ang mga investigasyon, mga tanong at panawagan ng hustisya. Ngunit para sa marami, tila walang malinaw na pananagutan. Hanggang ngayon, ang sugat ay nananatili sa alaala ng bayan. Ang Mendiola Massacre ay hindi lamang kwento ng karahasan. Ito ay kwento ng pakibibaka ng mga boses na gustong marinig. Ngunit sa bawat sigaw, may tanong na nananatili. Nakamit ba nila ang hustisya o isa lamang itong pahina na unti-unting nalilimutan? Ito ang Mystery